Maisipan ng Glee na kunin nga siya kasi ang galing-galing niya ha. Walang hindi mo kumpara yung boss ni Lea kay kanino. Kaso mapapa-audition pa ba siya? Dahil Lea Salonga na siya. Tony Award winner na yan ha. Ba? Kailangan pa ba mag-audition? Hindi na yan. At balita naman sa ating lagay ng panahon mga kapuso, hindi lang po tayo dito sa Pilipinas ang nakakaramdam ng sobrang init. Biruin niyo po ang Europa na sikat sa mga malalamig na winter at powder white snow. Tinatamaan na rin po ng heat wave. Sa Madrid, Spain halimbawa, umabot na ang temperatura sa 35 degrees Celsius. Kaya ultimo aso, di kinaya ang matinding uhaw sa daan. Kanya-kanya rin pong diskarte ang mga tao roon para makahanap ng lilim at hindi mabilad sa araw. Ganito rin po ang eksena sa katabi nitong Portugal kung saan ang init pumalo na nga sa 39 degrees Celsius. Kaya naman ang mga Portuguese dagsa sa mga beach resort. At syempre, mabenta rin po ang mga pampalamig na pagkain tulad na lang ng ice cream. Ang mga hindi naman makapunta sa beach, sa mga water fountain na lang, nagpababad. Uy, sarap yung mag-swimming sa water fountain. Sa gitna ka ng syudad, di ba? Wow, 39 degrees. Wow. At syempre, hindi lang po sa Europe tumitindi ang init. Maging sa ilang parte ng China, Canada at ngayon sa Amerika na rin. Tinatamaan ngayon po ng heat wave ang Washington, D.C. At Maryland, Pennsylvania at New York. Grabe ang init daw talaga doon ngayon. Naglalaro ang temperatura doon sa 37 degrees Celsius at pwede pang pumalo sa 38 ayon sa mga meteorologists. Kaya bukod sa pagpunta sa mga air-conditioned na gusali, todo hanap ng masisilungan ng mga Amerikano para makaiwas sa nakakapasok sikat ng araw. Di sila sanay tulad natin tayo kasi all year round, mainit halos Dito naman, buhawi tsaka hailstorm. Parang nababaliktad Nababaliktad. Tapos na tayo sa init Yan, Sanay tayo sa init. masusot ko na rin yung mga jacket na binili ko sa China. Mga winter sonata kong jacket. winter Tagos sonata ang na lamig ito. nun. Good luck na lang sa'yo dyan. Pero Ito alam naman mo, ang sanay isang na yung mga Portuguese na yun dapat dahil, sa init. dati na sila sa Pilipinas, di ba? Sinakop na tayo yan. Sa bagay, may point ka Yung mga dyan. lolo't lola nyo, alam nila yun. Mga Portuguese. Espanyol din. Yeah. Tanong ko sa nanay ko. Ito naman ang isang nakakaliw na balita mula sa Germany kung saan pinagkakaguluhan ng isang manghuhulang octopus. Octopus to, Mare. Paniwala ng mga Aleman na huhulaan ng octopus na si Paul ang resulta ng mga laban ng Germany sa World Cup. Sa pamamagitan daw yan ng pagpili ng tahong sa tangkeng may watawat ng Germany at tangkeng may watawat ng kalaban nitong bansa. Walang paltos na nahulaan noon ni Paul ang panalo ng Germany kontra Argentina, England, Australia at Ghana. Gayon din ang pagkatalo ng Germany kontra Serbia. Kaya naman, gano'n na lang ang pagkadismaya ng mga Aleman nang kumuha si Paul ng tahong sa tangke ng Spain na kalaban ng Germany sa World Cup semifinals. Bakit kaya nadismaya? Pero consistent may mga hula siyang tama. Pero hindi naman hopeless sa mga Aleman at pwede raw kasing kabaligtaran ang mangyari. Minsan na raw kasi nagkamali itong si Paul at sa isa ring Germany-Spain matchup noon namang 2008 European Championship. Noon ang Germany po ang pinili ni Paul pero ang nanalo ay ang Spain. Yun daw ang kaisa-isang sablay ni Paul sa panguhula kaya umaasa silang talagang exemption sa rule ni Paul ang mga laban ng Germany kontra Espanya. At habang binabalita namin yan, siya po ay Kinain na. calamaris na po. Yun naman kalamaris ng Germany. Inulutan na po siya ng mga Aleman. Octopus. Pagkatapos ng hula yan, pupulutot talaga. Okay, hirit, panahon na tayo. Laban, Juber. Go, Lab! Maraming salamat, Igan, sa mga oras na ito. Ito na po, ayon sa Pag-asa, makakaranas ng tinatawag nating Intertropical Convergence Zone ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan. Ito po yung hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere na nagsasalubong sa equator na nagdudulot po ng ulap at ulan. Kaya po ang Southern Luzon, Visayas at Mindanao ay magkakaroon po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Ang Metro Manila naman po at natitirang bahagi po ng Pilipinas, bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may puno-punong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog.
lalo na po sa hapon o sa gabi. Ang ating pong sunrise, nakaangat na po ang ating haring araw, 5:32 a.m. At ang ating pong sunset, mamayang 6:30 ng gabi. Narito naman po ang mga temperature and weather condition sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Tandaan niyo po mga kapuso, sa kahit ano pa mang hamon ng panahon, manatiling alerto at mahinahon. Stress na ba kayo sa inyong trabaho tulad ni Rhea? Yung bang feeling nyo work na lang kayo lagi at wala ng play? Pues ito ang para sa inyo. Isang exciting at futuristic na tambayan. Stress ka na ba? Hindi naman masyado. Mala Back to the Future po at meron silang laser na barilan, laser na maze at glow-in-the-dark na mini-golf. Exciting, di ba? Oo nga, Igan, mini-golf. Kaya narito na po ang ating mga techie na kalaro, sina Drew at Monica. Good morning, guys! Ano ba ang una nating lalaruin dyan? Yun yung intro namin eh. Okay lang yan, para mas maalala nila. Oo. Alam mo mga kapuso, 2 days to go, weekend na! Yay! Favorite ng lahat. Tama. Kaya naghanap kami ng mapupuntahan, bagong lugar na pwede niyong puntahan para sa buong pamilya. Correct. Hindi lang para kay kuya, kay ate, pati sa mga bunso, pati sa mga nanay at tatay niyo, pwede nilang puntahan dito. Ano pwede nilang mapuntahan dito, bro? Yes, ito nga Laser Extreme dito po yan sa Alabang. Ay nako, napakarami na lang nga pwedeng laruin. Dahil as you can see, very futuristic yung konsepto dito. Wow. So, dapat hindi nila palagpasan yung tinatawag nila. At actually, ito yung pinaka, kumbaga, highlight nila dito, yung Laser Maze. Yan. Now, kung siyempre sa mga na nakakakilala na sa inyo yung Laser Extreme, itong laro na to, siyempre papasok ka sa kanilang Laser Arena. Ba? Kung nagsawa na kayo or kung gusto nyo pa ng mas kakaiba at exciting at mas masayang activity na pwedeng gawin dito, meron silang tinatawag, katulad ng sinabi nga nila, yung glow-in-the-dark golf. Wow, glow-in-the-dark golf. Yep, pati si Nako. Tiger Woods, kita na dito. Gusto ko yan kahit na madilim. Kahit Gusto na ko yan. madilim, kita-kita Ay, na naku, siya. dapat natin makita yan. At syempre, hindi pwedeng mawala yung usually nilalaro natin na favorite din naman ng lahat ng Pinoy, ang laser tag. Itong suot-suot natin. Yan. That's right. Hindi lang yan yung sinasabi mong laser maze. Laser maze, yes. Ito yung para sa entrapment. Yung Ano ba ginawa ni Catherine Zeta-Jones doon. Ay, yung parang meron siyang Oo, ninanakaw yung mga na ganun-ganun. diamante. Parang sa'yo naman yata yung ginawa mo. Teka, sino ka ba? Parang cowboy girl o si... Ano to Tomb Raider Tomb in Raider. the future. Tomb Raider / cowboy girl dancing. Oh, yan na pala. Up. Yan yon, yan yung laser maze. O, di ba? Parang pwede na itong exercise actually dahil lahat yata ng lahat ng kumbaga extremities mo ay magagalaw dito. Yun. So, magiging flexible ka. Kailangan ka maging flexible. Pag Correct. natamaan mo yung mga infrared lights, Parang if I'm not huhulihin mistaken, ka ng pulis. yung mga pulis pangkalawakan. Mga pulis pangkalawakan. Dahil futuristic ito. Alright, so mamaya, alamin natin kung paano ito nilalaro, partner. Okay. So, magbabalik kami dito. Basta ako mauna na ako, partner. Yun. Alright, so pagbabalik po, abangan nyo yan. Back to studio. Salamat, Drew and Monica. Third day na po ng week, pero hindi pa rin tayo nauubusan ng maiinit na chika. First sa ating menu today, ang dibdibang pag-ensayo ni Iwamoto sa isang uri ng martial arts. Ano martial art nga ba ito at bakit gano'n na lang ang pag-practice nito? Naku, may kaaway ka ba, Iwa? Ay, ang rason po i-reveal natin mamaya. Oo, super sexy. Oh, wow! At eto pa, good news sa mga movie fans out there na ang hanap sa mga pelikula ay oozing on-screen chemistry. Sino bang di makakalimot sa mga pelikulang pinagtambalanan ni Regine Velasquez at Aga Mulak? Pues, mag-prepare na kayo dahil pangako ng ating songbird na tatapusin niya despite her busy schedule ang movie na ginagawa niya ni Aga. Grabe, parang matatawa ako kung ganyan